morning po mga ka-Raw House. At magandang araw na nga rin po pala sa inyo lahat. Today nga po pala ay sa November 15, araw po ng Monday. So Lunes po ngayon. Maraming salamat nga po pala mga ka-Raw House sa pagsama sa amin dito sa bahay. Simula nung ginawa namin ng day 1 hanggang day 10. At umabot pa po ng day 11 and a half. Ayun po. So sa ngayon, ngayong araw ng Lunes, aasikasuhin po natin yung gate pass para dun sa susunod na project. Tapos yung project po natin dun is overall contract ng isang 61 square meter. Yan. Bali, umpisa na po muna natin yung bukas. Bali ngayon, kukuha tayo ng gate pass maya bago magtanghali. Update naman ngayong araw na to. Ang gagawin po natin bukod sa pagkuha ng gate pass, meron tayong tatrabahuhin na ceiling installation dito sa Irene Row House, dito sa may inner lot. Bali, kisame lang, as in kisame lang, pag-install lang ng metal paring, hard deflex, tsaka ilaw. Ayan lang po yung gagawin natin ngayon. Okay, dito na po tayo sa phase 1. Good morning, Ogie. Good morning. Morning, JR. Good morning. And good morning, Master Jojo. Good morning. Yan, dito po yung gagawa natin. So, bababa muna natin yung mga gamit dito sa owner. Okay, nandito na po tayo. Yan, lagyan ko na lang po ng bagong music kasi may nagpapatugtog. Ayan po. Ito po yung tatrabahuhin namin dito sa may likod. Yan, lalagyan natin ng kisame. Yung kisame sa flat ceiling. Tapos may light installation at saka wiring, lights installation, saka cornisa. Tapos gusto ng may-ari, merong baseboard sa gitna. Yan lang po yung tatrabahuhin namin, installation dito. Tapos yun nga lang, wala pang materyales para sa framing. Baka ang gagawin namin, kukunin namin yung sa bodega, yung mga tira ko sa sa mga project ko para pansamantala may magawa yung tropa. Kasi pakyawan tayo, kailangan hindi tayo naghihintay ng oras para sa materyales. So ang gagawin namin, kukunin namin yun, papasoluian na lang muna namin sa may-ari. Ayan. Tara, Gi! Tara! Okay, nakabalik na uli kami rito sa bodega. Bilangin natin kung ilang metal paring to. So bali, 4 na metal paring. Hindi, 3 lang pala. 3 metal paring at saka isang C-channel. Kasi 2 C-channel to eh. Hindi naman mapapakinabangan yung isa rito. So yun, 3 metal paring lang. Kulang pa sa pang dimension. 3 metal paring at saka isang C-channel. Pasukin pa natin yung bodega, baka may makuha tayo rin. Ayun o, Gi. Check namin dito. Meron pa kaming mga tabas-tabas na mahaba rito. Yan. Baka makatulong to. Yun o. Baka pwede yan. Tara. Abakan mo, Gi. Yan, malapit banda sa'yo. Malapit banda. Okay, alis na po kami ni Ogie. Balik na po kami doon. Alright. Tara, let's go. Ayan, nandito na po tayo uli. Ito po yung dala-dala natin. Bali, total of 4 na metal paring na kasi meron tayong 2 magkahiwalay na putol. Tsaka isang C-channel. Dito na tayo sa loob ng bahay. Halos kompleto naman kasi may flexible hose sila. Merong D14 stranded na wire. Yan, meron sila rito. 14 or 12, pwede yan yun, no? 14. Meron sila. Tapos may mga blind rivet din dito. 1/8 by 1/2. Sakto, may stick wheel para sa cornisa. Electrical tape. Tsaka bala ng may natira pa, wala na pala. Wala ko meron. Yun, may bala na pala ng ng 80 versus 3. Yun. Ayan. Tapos magagamit natin yung binili natin sa T-Bros tool stop na mga handrail. Yan, handrail. Cordless. Cordless. Bago tayo mag-kisame rito, kukunin natin yung pinakamababang naka-install. Ano po ba yun? Ayan, yung downspout. Yan. Yan ang kukunin natin. Diyan po tayo kukuha ng ating reference. Ilelebelado po natin yan. Gamit yung mga level hose. Ito yung ating level hose. Yan. Yung level hose.
Yung indoor unit pala nito mga ka-row house, pinalipat namin. Dati po na naka-install yan dito. Ang kaso nga lang, masyado siyang mataas. Hindi malalagyan ng kisame. Yan, pinadrop pa natin ng konti rito. Yan, ayos na yung installation ng aircon. Tapos yung wiring, pinaabot dito nung installer. Yan dito. Nakarekta na siguro yan kasi yung bakbak na. Tapos yung breaker, yun sa katabi mismo ng indoor unit. Yan yung breaker. Hinihintay ko na lang po yung may-ari kasi naiwan daw niya yung gate pass, nakalimutan niya. Sasamahan ko siya bumili ng materyales ngayon. Habang hinihintay po natin yung client owner natin dito, shoutout po kay Sir Oragon Pinoy. Yan, kapitbahay ko po dati sa Judery sa may Santa Cruz, Manila. Shoutout na rin po pala kay Sir Raul Fernandez. Ayan, shoutout na rin po sa apo niya na si Ravin Laura na magbe-birthday po ng naikasyam na taon po. Yan, shoutout po sa inyo and more birthdays to come. Shoutout na rin po pala kay Kimberly Claire, yan, shoutout po at pinasa-shoutout niya na rin po sina JV Sumilang, Yoligo, Kimpot. Yan, shoutout po sa inyo and more blessing to come. Shoutout na nga rin po pala kay Ma'am Jenny Sil, Olitokwit. Yan, at saka sa Olitokit family and Miraran family. Yan, shoutout po sa inyo. Dito naman po yan sa may Granyosa Lane. Yan, shoutout po and ingat po palagi. Yan. Yan, framing muna. Yan, inumpisa na po ni Superstar JR tsaka ni Ogie. Yan, framing. Paikot. Yan. After po nito, inalatag yung C-channel naman na pagitna. So dito sa ganito kalaking 8 square meter, okay na yung isang C-channel. Tapos kadalasan nilalagay yung C-channel kung nasaan po yung hanger ng metal trusses. Kagaya nito. So nandyan siya, kaya dyan po itututok yan kasi dyan po natin yan i-install. So itatap natin dyan para tumibay. Tumibay yung ating framing. Yan, hinintay ko na lang po yung client owner para makaalis po kami. Okay. Bali, pupunta na kami ng client owner sa hardware. Bibili tayo ng materyales. Metal paring. Yan. Yun ang kulang. Halos okay naman na yung framing tsaka yung sa pang dimensional natin. Yung na lang, kulang na metal paring. Bali, bibili tayo ng 6 na piraso. Tapos meron naman dong may mga wire na doon, may mga flexible. Isang tugang switch na lang. Tapos yun nga, metal paring. Halos kompleto na rin naman. W clip ang wala. Tapos bibili tayo ng medyo mas malaking size ng blind rivet para sa mga kornisa, para sa finishing mamaya. Tapos after ko may hatid dito yung materyales at saka yung client owner natin, didiretso na tayo ng All Homes para bilhin yung mga ilaw at yung mga kornisa. Okay, tara. Okay, dito na po tayo sa hardware. Kinukompute na lang po yung pinamili natin dito. 1,330. Patingin niya ate. Pakita ko. Ayan, bali total of 1,330. Bali yung C-channel at saka yung metal paring, pasosolian na lang natin sa kanila mamaya. Ito yung presyo. Yung mga binili natin dito, 40 peraso ng blind rivet. Yung 1/8 by 1 inch, yun wala sila nun. Tapos tugang switch, metal paring 6 na lang kasi may nauna na tayong 4, tsaka 15 peraso na W clip. Ang bali 1,330. Dahil meron tayong sariling C-channel na binenta na natin sa kanila, pinaresibuhan natin dito ng 180. Yan, pinaano natin pala yung yung presyo. Yan, para makita din nila kung magkano yung babayaran nila sa atin mamaya. Pati yung metal paring 175 isa. Okay. Tapos ito yung metal paring natin. Yan, medyo nagmamadali tayo. Hindi ho kasi nakakuha yung naiwala po kasi nung client owner natin yung gate pass. Yan, natural lang yun. Minsan ganun talaga. Papaputol ko po ito para pagka pinasok ko mamaya sa guardhouse, hindi na ho tayo maharang. Papaputol natin para lumiit siya. Medyo halatang halata kasi to pagka ganito kahaba. Gawan ko na lang ng paraan.
Tapos yung in-order natin kanina na switch, medyo matatagalan pa. Ito na yung in-order namin. Magkano yung additional de? 90. Yun, 90 yung additional dun sa resibo. Bali 240 siya. Okay na yung ating metal paring. Ayan o. Okay na to. Tara, balik na po tayo ron. Kailangan na nila yan. Let's go. Okay, nandito na po tayo. Yan po yung metal paring. Saktong-sakto lang. Tapos nag-wiring na po kami rito. Ayan po yung hanger na gamit po yung C-channel mismo. Yan, naka-hanger kanina. Yung tinutukoy namin kanina sa inyo dun sa ating trusses. Yan, nakahilera po siya dyan. Tapos ito yung ating switch. Dito na po natin ilalagay. Yan, may abang na po siya rito. Yan, bali 4 na pin light tsaka isang round ceiling lamp. After ko lang po rito, tatakbo na po tayo sa all homes. Pupunta na po tayo ron. Maglalagay na lang po sila ng mga braces dito. Siyempre yung braces natin every 30 cm. Yan, may mga mark na sila rito. Yan, may mga palatandaan na. Yan, 30, yan, 30. Tapos para hindi na bibili muna yung client owner, ang ginamit natin dito is yung 1/4. Ayan o. Oo, makapal. Makapal yung ginamit natin. Kasing kapal ng mga nilalagay dito. Tapos wiring naman is number 14. Ayan o. Number 14. So wire. Yan pag mga switch. Wire sa mga ilaw. Kaya alis na muna tayo. Punta tayo ng all homes. Papalit lang tayo ng damit. Tara. Yun o, bago pala tayo pumunta ng all homes, dala tayo ng epoxy. Yung mga downspout doon, nakitaan natin ng parang butas. Kasi pag nalagyan na ng kisame yan, mahirap na. Mahirap nang lagyan ng sealant. Yun. Yan, dito na po tayo. Yung epoxy. Yan, Master Jojo. Bali, ang gamit po niyan dito. Yun o. Ano natin yung camera. Ang taat natin. Yan. Yan yung gilid na yan. Yung paikot. Yun yung concern namin. Tsaka dito. Kasi mga karaos, kapag nalagyan na ng kisame yan, hindi mo na makakapayan. Nasa ibabaw kasi siya eh. Matatabunan na siya. Yun o. Okay, biyahe na po tayo papuntang all homes. Yan, bibili tayo ng kornisa tsaka mga ilaw. Tara. Okay, dating gawin syempre dito sa loob ng all homes. Yan, dito tayo bibili ng ilaw. Medyo maaga tayo ngayon. Ayan yung mga choices oh. Dinisplay na nila rito. Maganda nga naman yan para madaling makita ng mga naghahanap po. Okay, inuna ko muna yung mga kornisa. Yan, bumili tayo ng pang baseboard. Mas ano nga lang to, mas maliit siya compared dun sa kinakabit namin sa living area. Kasi maliliit lang yung gagamitin natin na kornisa dun sa sa extension area. Kaya ito, yung binili naman nating baseboard na nilalagay namin sa ceiling is 1x3 lang. Pero yung common na nilalagay namin nasa 1x4. Mas malapad siya ng konti. Tapos hinahanap na lang dito yung Victorian. Ayan, Victorian cornice. Yan yung ano niya, itsura niya pag ganyan. 1x2x10. Bibili tayo ng 4. Tapos ito, bibili na natin to. Yan, dalawa lang. Mahaba naman kasi siya. Mahaba, dalawa. Ito palang pang baseboard na to, halos magkasing lapad sila. Ang hinahanap natin yung medyo matulis yun dito. So hindi natin to orderin. Ito yung orderin natin. Ayan, ito. Yan, medyo matulis yung dulo nito.
Yan, ayos to. Ito na lang. Yan, okay na tayo. Yung 1x3. Ito sir, tapos apat na. Tsaka apat yan. Yan. Yan, pinipilian na lang ni kuya yung mga walang damage. Tapos punta naman tayo sa sa may bilihan ng mga ilaw. Yan, dito na tayo sa light and fixture sa section. Tapos meron nga po pala nga nagpapa-shoutout si Hi sir. boss! Kamusta? Norny. Ano po pangalan nila, sir? Harold sir. Yan, baka may gusto kayong batiin. Wala. Hi sa mga friends ko sa Ayun. Japan. Yan, shoutout Hi, kay oh. Sir Harold. Yan, shoutout. Yun. Sir. Sige. Tapos dito na tayo, yung binili natin na ilaw. Meron nga pala tayong bibilihin dito. Saan ba yun? Ito. Yan, bali 24 watts siya. Yan. Yan, welcome muli natin si Sir Nico. Yan, tinetext yung tinetesting yung ating yung mga ilaw na binili. Ayan, okay na po yung ilaw. Hintayin na lang natin yung kornisa. Okay, ito na yung ating kornisa. Yung mga ilaw na pinamili. Bali, magkano lahat to? Bali, yan, 3,976. Yan. 3,976 po lahat. Dito na po ulit tayo. Itong unit na to, naka-line up po sa amin to. Siguro meron pa kaming dalawang bahay na gagawin pa. Sa amin po pinapatapos to. So meron lang pong mga gustong ipabago rito yung may-ari, kagaya po nito. Hindi ako sigurado kung okay na sa kanila to or pabaguhin pa ba. Tsaka to yung sa gate. Yan. Bali ito po, nakaschedule nga sa amin to lahat, baka ipapatapos niya. So natigil yung trabaho rito. Yan nga, makikita natin, napakadami pa ng naiwan na materialis dito. Marami silang ipapabago rito. Medyo madilim pa kasi nag-electrical pa. Tapos yung toilet and bathroom area, yan, ganyan pa. Tapos may lababo rito. Sa tingin ko babaklasin din to. Yan, pinababaklas din ang may-ari. Sa semento sana mga ka-row house, wala sanang nag-iwan kasi balang araw tumitigas yan eh. Sayang, apat na bag pa. Ito na yung kornisa. Ayan dala-dala na natin. Tsaka yung ilaw. Ito yung ilaw. Bali yung apat na pin light, yun yung may blue light, may daylight, tsaka may cool white. Tapos ito daylight lang, yun nasa center. Yan, mababa lang talaga mga kisame rito mga ka-row house. Hindi inaabot ng hindi inaabot ng 2.5, pero maganda sana kung ang ceiling nasa 3 meters. Yan, para nagagawa ng disenyo. Kung ito baka pwedeng magawa natin ng paraan to kapag pina-renovate sa atin to. Ito magawa natin ng disenyo. Malagyan ng cove light, malagyan ng drop ceiling, yan. Bali update nga pala sa dahil nakobera na rito. Yan, epoxy na po yung downspout o yung imbudo. Yan, nalagyan na po ng epoxy. Second layer na po ng paglalatag ng kisame. Third layer tapos si Rojo. Yan, kadalasan ganyan po rito. Okay, update tayo rito bago po tayo mananghalian. May kisame na po ito. Pero isa pa lang po yung ilaw na naka-install. Yan, meron pa po yung pa-kwadrado rito, pati yung kornisa. Tsaka yung ilalagay namin dito na kornisa rito sa gitna. Okay, break time po muna tayo mga ka-row house. Tara. Tara. Okay. Dito na po tayo sa bahay. Nandito na rin po si Ogie, tsaka si JR. Ayan, maraming salamat po Ate Gladys sa pananghalian ngayong araw. Shoutout. Yan, shoutout po. May surprise pa naman dito sa loob. Pati ano ba surprise yan? Pintahe. Hintahe. Yan. Wow! Dito natin ilagay yung kaldera sa tray. Okay, master. Mayroon master. Yan, ulam rito. Yun hintayin natin yung ulam natin. Wow! Ano yung Ang sarap po. Ano ba yan?
Beef stick. Beef stick talaga. Oo. Bakas ko na. Yun oh, salamat po sa sa effort ate. Nakakahiya pati may kanin pa. Hindi ako nakain yan. Ang kanin. Hindi ako nakain ng konti. Hindi ka nakain ng konti. May rin ako dyan. Ayan. Mahina kumain pag ganyan. Mahina kayo kumain pa ganyan ha. Tingnan nga natin kung maubos natin itong isang kaldero. Ayan, kain po tayo mga Karokas. Kain din po sa family ni Ate Gladys. Ayan. Maraming salamat po. Kain po. Natin tong niluto ni Ate Gladys. Yan. Yan. Ano nga tikman nga natin? Sarap ah. Sarap oh. Yun oh. Panalo. Salamat. Okay, baka Karokas, balik trabaho na po tayo rito. Yon, ipagpapatuloy po namin dito yung pag-install na ng kornisa na yung kanina na putol. Dahil nag-break time muna tayo syempre. Isama ko rin din sa video, aside pa pala rito. Ipapa-renovate din nila to syempre. Yan yung abang. Para sa akin medyo medyo maliit yung abang ng sliding door. Kasi ang sliding door, hinahati yan sa dalawa. Ay hinahati po yan. Kung ano yung magiging kakalabasan ng kalahati nito, ganun lang po yung magiging daanan ng tao. Yan, parang ganyan lang oh. So sa amin, ginagawa namin yan, sinasagad namin hanggang dito yung pagbabaklas. Yan. Di ba, Gi? Yan, madalas na kasi namin ginagawa to, kaya kabisado na rin nila. Yan, si Master Jojo rito. Sa ano muna tayo, yung pinaka pang baseboard na nilalagay namin sa kisame. Inuumpisahan niya na to. Tapos si Superstar JR naman, tsaka si Ogie. Yan, pinagtutulungan po itong ating pinili na 1x2. Ito yung 1x2 na pinili natin. O, misa. So 1 inch by 2 inch by 8 feet. Yeah, 1x2. By 10 feet pala. By 10 feet. Kaya maliit lang yung binili natin na kornisa. Kasi gawa ng yung sa aircon para hindi maging malapad yung makuha na space. Kaya medyo maliit yung kinuha natin. Kasi itong aircon na to, binubuksan po yan, inaangat yan. Baka hindi na maangat kapag medyo malapad yung kinuha nating space dyan. Ang kornisa na. Tapos buti na lang may naka-ready rin na stick well. Stick well. Nilalagay po namin yan dito sa magkabilang gilid ng kornisa. Dito at saka dito para didikit po yan para makapit, madikit. Yan, nag-update na tayo rito tungkol sa pagkakabit naman itong baseboard natin. So bali 1x3 to, 1 inch by 2 inch by 8 feet. By 10 feet. Yan, 10 feet to. Pinagkasya namin dito, ang nagisukat nito 3 feet by 7 feet. Yan, pinagkasya namin dyan. Binubutasan na po yung kisame para ma-install yung 4 na ilaw. Okay, tapos na po tayo rito sa ceiling installation sa may back extension area. Tapos ibabalik na lang po namin to, itong pintuan po doon. So syempre ang purpose nun para hindi makasingaw yung lamig, kaya kailangan natin ibalik yun dito. Yan, check po natin maya maya kung anong itsura po nitong kisame. Yan, maglilinis na lang po kami ng flooring doon. Tapos dito rin bahagyang wawalis-walisan na namin.
Tapos maya maya ibabalik natin yung pintuan doon. So yun lang yung request nila na maibalik doon. Pagkatapos maglinis, yan, bibidyohan natin. Okay, update na po muna tayo bago tayo umuwi. Una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Lani. Kay Ma'am Lani at kay RJ na anak po ni Ma'am Lani. Yan, maraming salamat po sa opportunity ngayong araw po ng Lunes. Ito po yung kisame sa likod. Yan, back extension area to na may plano na gawing kwarto. Ayan. So sana may hintay po nila kami na medyo marami pang naka-line up. May 2 bahay pa tayong tatapusin tapos dito na tayo pipwesto. Check natin yung itsura kapag ganda. Yan, pwede po siyang para siyang sa mga streamer. Yan, ganyan yung kadalasang kwarto, yung blue light. Tapos pwede rin naman po yung nakabukas yung isang ilaw lang. Ayan. Ayan. Pwede rin po siyang all white. Ayan. Ayan. Okay. Siyempre, salamat din sa tropa. No? Lalo na kay Master Jojo. Malit na bagay. Malit na bagay. Okay, let's go. Uwian na. Yan, maraming salamat ka po muli sa pagbisita sa amin. Uwian na naman. Paano, Gi? Yeah. 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 Yeah.